Good morning mga katropa, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-riders. So eto nga po, nagbabalik po tayo no. Kahapon ay nag-sample tayo ng pagbablog, nag-practice tayo. So maganda naman yung kinalabasan. Mukhang kakayanin natin to. Madami pa tayo matututunan syempre, pero kahit pa paano ay meron na tayong naging experience. Kaya ngayon alam na natin kung paano gagawin. Kagaya nga ng sinabi ko kahapon, pag nagtuloy-tuloy tayo ay may mga topic tayong tatalakayin. At isa na nga rito ay kung bakit itong si Honda ADB 150 ang ating napiling motor. Bakit hindi si NMAX, hindi si Aerox at hindi si PCX 160. So kung ako yung tatanungin, unang-una ko kasing tinignan dito ay yung tipid niya sa gas. Kasi sa 150 category ng mga scooter, siya yung nag-iisang 2 valves pa rin. Hindi kagaya ni NMAX, ni Aerox at ni PCX 160 ay puro sila 4 valves na. Kaya medyo may kalakasan na sila sa gasolina kumpara dito kay ADB 150. Pangalawa rito yung tinitingnan ko yung looks niya. Siyempre ang ganda niya tingnan, lalo na yung sa gulong niya na dual sports na yung kanyang gulong eh. Pwede na siya sa pang kalsada, pwede na rin siya sa mga pang semi off-road. Isa pa yung kanyang tawag dito, yung laro ng shock niya. Napaka-komportabling gamitin. Parang nakasakay sa 4 wheels. Hindi ko naman sinabi eksaktong parang 4 wheels, pero ganun yung pakiramdam eh. Ang sarap sa pakiramdam ng laro ng kanyang shock. Hindi ka matatagtag sa biyahe. Isa pa ay ang ganda ng kulay ng pagkaputi niya nung nakita ko eh. Nakita ko yung pagkaputi niya. Tinesting ko rin na kung abot ko siya bago ako bumili ng ganito. Tinesting ko siya kung maaabot natin siya, ano. Kaya naman, kaso tiptoe. Ganun talaga. Kung gusto mo yung motor, gagawin mo ng paraan para magamit mo. Hindi naman hassle na hassle pagka nakatiptoe eh. Kaya pa rin naman eh. Pag may angkas naman, medyo bumababa ng konti kasi nga dadagdagan yung timbang. So yun nga, ano pa ba ang mga nagustuhan natin dito kay ADB 150? Gusto may pag-uusapan naman natin na yung bilis. Talagang iiwanan to ng mga tatlong nabanggit ko kanina. Pero kung sa halimbawa nag-aapura ka, pwede naman siya kasi may bibigay din naman siya. Hindi nga lang siya sasabay dun sa tatlo na sinasabi. Pera na lang kung i-modify nyo. Modify nyo yung kanyang panggilid. Yan yung unang-unang minomodify dito para bumilis eh. Nagpapalit sila ng panggilid set. Tapos yung gulong ipaparehas nyo na hindi na siya naka-dual sports kasi isang malaking bagay din yung gulong na pag ito ang gulong, isang malaking bagay din yung papalitan mo siya kasi ang bigat din nung style ng gulong na to. Tulad ng mga gulong ng mga Aerox, NMAX saka PCX na talagang pang kalsada lang talaga. So yun nga, yun yung mga pangunahing nagustuhan natin dito kay ADB kung bakit natin to kinuha. Bilis ng biyahe natin ngayon. Nandito na tayo agad. Balik kaya. Balik tayo. Doon ako dadaan sa kabila. Yan.
So mabalik tayo sa usapan, ano? Kung bakit si Honda ADV 150. Kasi yung sa totoo lang, unang labas pa lang nito, tinitingnan-tingnan ko pa lang siya sa net. Talagang parang nalabat first sight talaga ako rito. Sobrang ganda kasi talaga ng forma niya. Tapos nung nang mahawakan ko nga siya ng personal, makita ko siya, talagang lalo ako namangha. Tingnan ko lahat, compartment niya, ang laki, ang luwang. Tapos yung height seat nga lang niya medyo mataas, pero kayang-kaya nating gawa ng paraan. Ayoko naman din kasi palitan ng ng flat seat kasi mawawala yung forma niya. Kaya siguro titiisin ko na lang muna na ganito. O baka kahit semi-flat, pwede siguro. Kasi isa pang nagustuhan ko rito sa forma niya ay yung kasi meron siya yung pinaggayahan na big bike yung dual mode na big bike na si XADV 750. Dual mode kasi pwede siyang manual, pwede siyang automatic. Ang galing ng motor na yun. So yung looks ni ADV 150 doon kinuha kay XADV 750. Kaya pag nakasakay ka rito, talagang parang pakiramdam mo na big bike yung gamit mo kasi halos kuha lahat konting-konti lang yung pinagkaiba. Siyempre sa presyo malaki pinagkaiba. Nasa 830,000 yata ang isang XADV na yun, samantalang ito ay 149,000 dito sa ating sa Pilipinas. Isa pa sa gandahan nito, meron na siyang charger port ng cellphone na pagbabiyahe ka. Ay naku, napakalaking tulong. Lalo na pagkapalubat ka na, malaking tulong. Ilang beses ko na siyang nagamit. Ilang beses na rin kasi kaming nalayo ng aking misis Kagandahan sa visor niya, adjustable na rin, no? Pwede mong ibaba, pwede mong itaas. Depende sa gusto mo, sa gusto mong look, sa gusto mong tawag dito, bato sa'yo ng hangin. Kasi pagka nakataas siya, medyo nasasalubong niya yung hangin, kaya hindi ka masyadong tinatamaan, no? Kaya lang ang nun, talagang lalo siyang babagal kasi nga salubong siya sa hangin. So ano pa ba ang mga features nito? Idling stop na rin siya, at may hazard na rin. Tapos ang kanyang mga ilaw ay high and low ay LED na. At yung park light niya, no? Pati yung sa tail light niya LED na rin. Mga signal light na lang yata yung LED dito. Tingnan ko mamaya kung LED na rin siya. Di ako sure kung LED. Hindi ko na kasi siya nahuwang tingnan nung nasa harapan ko na kasi na-starstruck na talaga ako bago ko pabusisi ng mabuti. Sobrang ganda niya kasi talaga, as in sa personal. Talagang nakaka-starstruck. Komportable gamitin na kahit malubak ka, hindi mo mararamdam ang nalulubak ka. Ibihira. Galing kasi ako sa sa Sniper 150 bago ako nakapag Aerox na rin ako, Aerox 155 na yung version 1. So kaya alam ko yung pagkakaiba. Talagang ang laki ng difference. Talaga yung comfortability na pag bumabiyahe ka, yung comfortability na di ka natatagtag sa biyahe. Sobrang laking tulong yun, ha. Na comfortable ka sa biyahe. Ang laki niya tingnan talaga. Hindi lang siya yung tawag dito, hindi lang siya mataas na
tingnan, malaki din siya tingnan. Tapos malaki siya, mataas. Pero pagka nasakyan mo na siya, magugulat ka, magaan lang siya. Hindi siya tulad ng iba na pag malaki tingnan talagang mabigat. Siya nakakadaya yung ano niya, yung itsura niya. Nakakala mo mabigat, eh hindi naman pala. Madadaya ka talaga nito. Isang ano dito, isang disadvantage nga dito, yun yung sobrang taas niya, ano. Pagka tayo mga average na height ng Pilipino, may medyo hirap, lalo na pag traffic. Tapos yung sa disadvantage dito, yung upuan niya medyo madulas kasi yung balot ng upuan niya medyo stretchy. Naglalaro siya. Kaya pagka dumadoros-dos ka, sumusunod yung balot ng upuan niya, yung seat cover. Pero bukod naman dun, wala na akong ibang nakikitang disadvantage dito. Ito pa pala, yung ilaw. Sa gabi, medyo madilim siya, lalo na pag nadaan ka doon sa mga kalsada na asfalto na. Tapos medyo maambon-ambon yun. Yung talaga madilim kasi talaga yung kalsada na yun pagka ganun ng eksena. Kaya nagdagdag ako ng mini driving light dito na all weather, yung low nya, para kahit ganun yung madaanan natin at ginabot tayo ng gabi, hindi tayo problema. Kasi naranasan ko minsan, punta kami ng Gabaldon, Nueva Ecija. So pauwi kami, yung nadaanan namin naulan na siya, tapos aspalto pa. Hirap na hirap ako, hindi ko maaninag yung kalsada na yung iba may butas na pala, magugulat ka na, sa harapan mo na yung butas. So yun, malaking tulong yung mini driving light dito. Disadvantage pa, ito siguro yung tapalodo sa likod. Kasi nga yung design niya pang dual sports, kaya talaga yung ibang tulad ng design ng tapalodo niya, hindi siya talaga nasasalo niya lahat ng dumi na hindi ka aabutin. Minsan talaga inaabot yung backride kaga talaga sobrang bilis at sobrang putik ng dadaanan. Pero so far naman, nagawa natin ng paraan. Naglagay ako ng top box bracket. Nahaharang mo siya ng top box bracket, no? Hindi na inaabot yung backride natin kahit mabilis yung takbo. Malaking tulong din. Tapos naglagay ako ng fender extension sa likod para yung loob naman nung yung ilalim ng ating motor hindi inaabot ng mga putik na nanggagaling sa gulong. Alikabok na lang yung umaabot ngayon. So sa advantage naman tayo, ayun yan, tulad yan sabi ko, matipid sa gasolina, komportable sa biyahe. Ito bilang, hindi naman siya advantage, pero bilang ako gumagamit ng ADB, siguro sa pride na lang to. Yung bang sarap sa pakiramdam kasi na alam mong may mga nakatingin sa yung mga mata pagka nahinto ka sa traffic, kasi nga ganun din yung pakiramdam mo nung una mong nakita si ADB. Nakaka-starstruck kasi talaga. First in the Philippines kasi ito na lumabas na gantong look, dual sports. Kaya talagang bago sa paningin ng mga tao dito sa Pilipinas. Kaya talagang pagka nahinto ka sa traffic at may mga nakatambay, talagang pagtitinginan siya. Minsan niya kahit tumaandar ka may mga, halimbawa may nakasakay sa likod ng jeep, ganun, makita mo talaga nakatingin sila dun sa motor mo. Nakaka-proud lang na kasi isa ka sa meron nitong gantong klaseng motor, di ba? Bilang ikaw yung may-ari, pa-proud ka talaga na yung motor mo isa sa pinakamaganda na motor
Tsaka proud lang talaga. Sana maintindihan nyo ako dun. Napa-proud lang ako. Tapos itong tapakan niya, no, meron na rin siya nung parang sa NMAX na may cruising position ka na din na pwede mong i-stretch yung paa mo. So laking tulong din pagka long ride. Pwede ka magpalit-palit ng position mo. Hindi ka mangangawit na isang position lang yung mula umalis ka ng bahay hanggang makarating ka ng pupuntahan mo, naka-isang position ka lang. Laking tulong na ito. Tapos yung throttle niya, ang gaan. Ang gaan niya sinilyadoran. Hindi ka makangawit. Para ka lang naglalaro lang. Ang lambot. Tapos sumusunod siya kung ano yung bigay mo. Yun yung nagiging takbo ng motor, di ba? Medyo delay lang siya sa pag-arangkada. Kasi ako, eto ngayon, hindi na yung siya ganon delay. Kasi nagpalit na ako ng bola ng panggilid natin. From 20 grams, nag 17 grams ako na sand na fly ball. Kaya ito medyo na siya, responsive na siya pagka piniga natin yung throttle, no? Hindi na siya delay. Okay na siya pang overtaken. Kasi yung habol ko yung arangkada niya, para hindi ka masyadong hirap sa pag-overtake. Ang hirap kasi pag delay, parang naalanganin mo overtake. Top speed, di mo naman kasi hahanapin yung top speed dito kasi nauna ba't ka magta-top speed? Di sana kinuha mo na lang yung NMAX Aerox sa PCX 160. Kaya ako hindi ko inaano yung top speed dito eh. Hindi ko tinitesting kasi ito chill ride lang. Takbong chubby ba? Ika nga nila. Disadvantage pa, dagdag ko lang, no? Yung ito kadalasan nangyayari sa mga ADB 150 user to. Yung bang paulit-ulit na lang sila ng pagpapaliwanag sa mga nagtatanong kung bakit hindi si NMAX. Ba't di ka na lang nag-NMAX? Ba't di ka na lang nag-Aerox? Ba't di ka na lang nag-PCX 160? Diba, yun yung mga karaniwang magiging encounter mo na tanong pagka ikaw ay isang ADB 150 user. Ang hirap pagpaliwanag. Ulit. Dapat naka-record na nga lang yung mga sasabihin mo para pag may nagtanong, pakinggan mo. Kung ako tatanungin kung bakit nga si ADB 150, kasi nga habol ko nga yung yun nga, habol ko yung matipid sa gas, habol ko yung comfortability niya kasi mas mahaba yung shock niya kumpara mo sa mga stock shock ng NMAX Aerox PCX 160. Malaki yung kaibahan, mas dihamak na mahaba talaga ang shock nito, kaya maganda talaga ang laro. At saka kagandahan dito yung stock shock niya, Showa na, no? Ito na yung nakakabit. Kaya madalas may magtatanong sa'yo, nagpalit ka na ba ng shock? Yan ba kay stock ng shock yan? Oo, nakakaano lang din na siyempre, isa yun sa binayaran mo. Ang ganda, di ba? Isa yun sa dahilan kung bakit mahal talaga yung yung ADB 150. So far, yun lang muna siguro yung mga may sasabi natin kung bakit si Honda ADB 150 yung napili natin, wala na kasi kung ibang maisip bukod yun, kasi yung mga importanteng bagay na lang yung tinignan ko ito pa, sige, isa na lang. Isa pa kasi sa maganda rito, hindi ka na masyadong magbibili ng mga accessories kasi halos formado na nga siya. Konti na lang yung mga ilalagay mo na accessories sa kanya para lalo siyang pumugi. Pero kahit stock, ang ganda niya. Siguro na lang, handguard, lever guard, yun. Visor, kung di nyo trip yung clear visor, kung trip nyo yung smoke visor, saka medyo mataas-taas, napapalitan. Yung side mirror niya, kung gusto nyo yung parang sa NMAX na nandun sa may visor, ayun, papalitan nyo. Pero sa akin, okay itong stock natin, side mirror, ang ganda. Hindi siya ala siyang gerado, hindi siya maalog. Kasi kita mo
Kita mo ang laki ng ano niya, sakop niya. Ano pa ba ang kadalasang dinadagdag dito? Yung ano, yung crash guard. Iba para pinalalaki nila ng husdo yung ano, yung forma. Yun lang naman karaniwang pinapalitan dito eh. Saka yung ano nga, yung fender extension. Pinahahaba yung fender sa likod. Top box. Although mataas na yung parang ganun no. Although mataas na yung malaki na yung kanyang compartment. Syempre nakadagdag din naman ng forma yung top box. Kaya madami rin talaga naglalagay. Unang-una nilang binibili top box. Saka para mas maraming madala. Lalo na sa mga katulad ko, nagdi-deliver kami. Ayun, laking bagay pag may top box. Mini driving light kasi nga medyo mahina yung ilaw. Yun yung mga bagay na idadagdag mo sa kanya. Yun lang naman. Siguro pinakamaganda para kung bago ka bumili ng motor at nagbabala kang bumili ng Honda ADB 150, makita mo muna siya ng personal, no? Kasi para mabusisi mo ng maayos. Ganun kasi yung ginawa ko eh. Sinakyan ko muna. Kasi yung tropa natin, yung katrabaho ko, meron siyang Honda ADB 150. Kaya bago ako makakapag-decide na bilhin to, nasakyan ko muna yung ADB niya. Buti mabait yung tropa natin na kahit nakasakay tayo sa motor niya. Diba? Kaya ayun, nahawakan ko siya ng personal muna bago ko bumili. Although makikita nyo naman yung pag nandun na kayo sa Honda mismo, iba pa rin yung tawag dito, nahawakan mo mabuti. Pag kasi nasa Honda na kayo, excitement na yung nararamdaman nyo, diba? Hindi nyo na siya mabuti, makikilatis ng mabuti. So sa ngayon, yun na lang muna siguro. Dito ko na lang tapusin tong vlog nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nandito ka pa sa punto ng video na to, maraming salamat sa iyo. Sana patuloy nyo akong suportahan at tutuloy tayong suportahan natin ng mga local YouTubers natin. So hanggang sa susunod na vlog na lang ulit. Maraming salamat, katropa, kaibigan, kapatid, ka-riders. Mag-iingat tayo lagi, lalo na kayo sa panahon ng pandemya. Dito ko na lang tatapusin to. Wala pa tayong outro kasi pangalawang araw ko pa lang to ng pag-vlog. So yun, mga darating na araw makapag-outro na rin tayo. Isip tayo. So yun lang, peace. Maraming salamat. Ingat.